Gandang umaga, mga kapatid. So, ngayon ay January 13, pangalawang araw ng ating prayer and fasting for 2026. Kaya sa araw na ito ay ating pag-uugnayin ang ating daily Bible reading at ang ating topic sa ating ating prayer and fasting at regular morning devotion. So, ating ini-encourage ang lahat ng ating mga kapatid sa ating church na araw-araw ay unahin ang salita ng Diyos. At ito nga rin yun ating reading at ang ating devotion sa ating prayer and fasting ay tungkol sa tunay na pag-aaral at paggamit ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy 2:15. At kung ating tatandaan, nababasa noong ako'y bata pa ay kabisado ko ang ito isa sa aking mga memory verses. Sabi niya ay pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang ikinahihiya, na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. At 2 Timothy 2:15. At doon sa ating reading, doon sa ating prayer and fasting manual ay meron na mention na tungkol sa para mangyari yon ay kailangang magbigay tayo ng time, oras, panahon. Kaya ngayon ang title ng ating pagbubulay-bulay, pagninilay-niling ngayong umaga ay ibalik sa Lord ang pinakamahalagang regalo. Ito'y regalo niya sa inyo. Salamat sa inyong pagsama. Kaya ito nga yung ating pinagsisikapan na maging regular at permanenteng habit ng bawat isa. So samahan niyo po ako bago tayo manalangin at pagbulay-bulayan ang napakagandang kwento na ito na sa Genesis 22:1-19 tungkol sa mag-amang Abraham at Isaac. Okay, so doon ating kukonekta doon sa sinabi sa ating reading sa prayer and fasting na if we want to be able, kung kahit nating magamit ng tama ang salita ng Diyos, kailangan ay panahon o oras. Okay, so basahin na po natin ang ating reference ngayong umaga. Uli-ulit ko, Genesis 22:1-19. Kung may Bible kayo ay samahan niyo ako sa mabilis at maikling pagbasa. Sabi dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar ng sinabi ng Diyos sa kanya. Na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Kasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay noon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nila dito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin.
Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos at sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nasabit sa sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob, Jehovah Jireh sa English. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nawangako sa pamamagitan ng aking pangalan Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkaita sa akin ng kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y laging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga bulunsod sa kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanilang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ito po ang ating babasahin ngayong umaga at pagpalain nawa ang pagkarinig at pagkabasa ng kanyang salita. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa langit, nawa ang aming pagkaunawa at ang aming pahayag tungkol sa kung anong amin natanggap sa pamamagitan ng maikling kwento na isang malungkot at kahangahangang ginawa ni Abraham ay maging isang gabay din para sa amin kung papaano namin ihahandog sa iyo ang aming pinakamahalagang regalo na tinanggap sa galing sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kung pinakinggan po natin ang ating istorya ngayon, ang ating Bible story, ay makikita natin ang isang napakalaking at napakahirap na desisyon na ginawa ni Abraham. Si Isaac na kanyang isang anak na galing sa Diyos at pinanganak ng siya ay matanda na, 100 years old siya, 75 ang kanyang asawa, 90 pala ang kanyang asawa sa 10 taon, ay imposible na magkaroon sila ng anak. So, balit, nung ito'y malaki-laki na, sabi sa isang bata na, sabi sa ating binasa, ay sabi ng Diyos, ay ihandog mo sa akin. Sabi niya, ang salitang paghahandog at ang kanilang pagkaunawa, doon sa kanilang kultura noon, ang panahon, kapag ang isang bagay ihahandog, kahit isang hayop, o katulad ito, hindi kaisa-isang anak, ay ito ay papatayin at susunukin. At ang masakit nito, hindi pa doon sa lugar na kanilang kinatatayuan. Ang sabi ay naglakbay pa sila, umahong maaga, naglakbay ng 3 araw para makarating sa bundok na o sa lupain ng Moriah. Ngayon, kung kayo si Abraham, siguro mararamdaman ninyo yung kabigatan. Ibinigay, ibabalik, papatayin, susunugin, pangako ng Diyos. Ito yung mga nasa isip niya, pagpapalain, pararamihin. Pero yung ugat, si Isaac, nag-iisa, isang bata, papatayin, mawawala. So, napakabigat na desisyon. Ito na makikita kung gaano katibay ang pananampalataya ni Abraham. Kaya nga sa Hebrews chapter 11, siya ang unang napakagandang ehemplo at sabi ay Hall of Famer sa lahat ng mga tao na nagsisampalataya. Dahil siya ay sumunod na walang pagrereklamo ng buong puso sa kabila ng katotohanan na ang inuutos sa kanya ng Diyos ay kabaligtaran at maaring siyang magiging kabiguan niya na matanggap ang iba pang mga pangako sa kanya. Kasi ang pangako sa kanya, pararamihin siya, magiging pagpapala sa buong bansa, sa buong daigdig. Paano mangyayari kung yung panggagalingan noon ay mawawala? Kaya ito nga isang gusto ko makita natin dito na ang Diyos kuminsan ay may binigay sa atin na ang nais niya ay
ibigay natin ng buong buo kahit ito'y mawala sa atin. At dito sa istorya nito, nakita natin, noong magtagumpay si Abraham sa kanyang pagsubok, at dahil nagtagumpay siya at sumunod, hanggang sa kasalukuyan, ang lahat ng mga bansa ay pinagpapala sa pamamagitan niya. Ano ba yung pagpapala na ito? Makilala ang Diyos, magkaroon ng tamang kaugnayan sa Kanya. So isang maliit, subalit mabigat na pasya, ang bunga ay hindi lamang sa panahon na iyon, kundi ang bunga ay tinatamasan natin hanggang sa ngayon. Kaya, napakagandang halimbawa, napakahirap sundin. Subalit, ito ba ay ina-apply o pwede bang i-apply sa buhay natin ngayon? Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, ano ba yung lahat tayo ay meron? Ano yung mapakahalaga sa atin? At habang pinag-iisipan ko, at nakita ko yung sinabi sa ating content ng ating manual, sa ating prayer and fasting o reference, ang naka-outbigya sa akin ng attention at aking napansin ay time o oras. Si Isaac, isang regalo ng Diyos sa kanyang isang matandang ama, ay kasing halaga ay meron din tayo na katulad na tinanggap at tayo pare-parehas. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano ang pinag-aralan, ang panahon o time para sa atin ay pare-parehas. We have 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Walang nakakalamang. Yun lang bilang ng years ang maaaring nagkakaiba-iba. Pero the bottom line is, it is the same for everyone. So tayo merong pinakamalagandang regalo. Kaya itong oras, ang panahon is pinakamahalagang binigay ng Diyos sa atin. Every one of us. At ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ibalik o i-offer natin ang lahat ng meron tayo na panahon o time na ibibigay sa atin. Paano ko nasabi yan? Kasi sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 3:23 at 3:17, sabi niya, anumang ginagawa mo, ay gawin mo ito na parang ang makikinabang dito ay ang Diyos o pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Kaya ano yun? Anumang ginagawa mo, ibig sabihin anumang oras, anumang nangyayari sa buhay mo, anong sinasabi mo, sana ay ihandog mo sa Kanya. Yun ang hinihiling sa pamamagitan ni Apostol Pablo ng ating Panginoon. Commit and dedicate everything you say and do to the Lord. Kapag nagagawa natin, then ang ibig sabihin ng kahulugan noon, ang lahat ng oras na meron tayo ay may kaugnayan at ating inihahandog sa Kanya. Kaya, yun ang Kanyang hinihiling. Kasi yun nga ang meron tayo pantay-pantay lahat. Si Isaac, nag-iisang anak, hindi pinagkait ng Panginoon. Bawat oras natin, bawat sandali na dumadaan, kapag ito ay ating inihahandog sa Panginoon, natitiyak ko na mabuti ang ating gagawin. At ang napakagandang pangako na ito, at sinabi kay Abraham, ay maririnig din natin. Well, pagkatapos na makapaghandog si Abraham doon sa ng isang tupa na ipinrovide din ng Lord, isang lalaking tupa, sa halip na si Isaac, ang sinubok ng Diyos ay yung katatagan at desisyon at talagang pananampalataya ni Abraham. Ang sabi ng mga komentarista, ito ay paniniwala ni Abraham, kaya handa siyang ibigay si Isaac. Maaring ang una sa lahat ay kung siya ay matanda na ibigay ang anyak si Isaac, kaya niyang ulitin to. O kaya, ang isang nasa isip ni Abraham nang gawin niya yon, mabubuhay na mag-uli si Isaac. At ito nga ang ating gusto kong i-relate sa aking hamon sa bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon na oras. Ito ay matatapos sa sandali na bumalik tayo sa Kanya. Pero katulad ng sinabi kay Abraham, dahil sinunod mo ang aking inihingi,
ay ipagpapalain kita at ang iyong angkan at ang iyong pambuong pamilya at ang lahat ng mga bansa. Tayo rin naman, kung ang ating lahat na oras na maaring matapos sa hindi natin alam kailan, ay iaalay natin sa Panginoon yung ating eternity sa pagkabuhay na mag-uli, kasama na natin siya at tayo magpapala at magpupuri sa Kanya. Kaya, isipin natin, ang mga ginagawa ko ba sa araw-araw, kanino ko inaalay? Para sa akin bang sarili? O ito'y ginagawa ko para sa kalwalhatian ng Diyos? Ginawa ni Abraham ang hinihingi sa kanya ng Diyos para sa kalwalhatian ng Diyos. Sana tayo rin, anumang ginagawa natin, sa oras na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, lahat ng oras, lahat ng ginagawa, lahat ng sinasabi, ay alay natin sa Panginoon para ma-check natin na ang mga ginagawa, sinasabi natin, ay kalugod-lugod sa Kanya. Higit sa lahat, ang pangako ng Diyos na makakasama natin niya for eternity hanggang sa walang hanggan ay magtutupad kapag yung oras, yung panahon na meron tayo ay talagang inihahandog natin sa Kanya. So, isang bagay na ating simulan ngayong prayer and fasting, nawa ay lahat tayo ay makayanan at makapatuloy na manalangin. Ano at aking hinihiling na yun nga sa susunod sa huling mga kuyo ay may mga prayer and requests ay padala ninyo sa Pastor Arnold at sa amin at kay Sis Pastora Tita para sa huling linggo ay sama-sama nating ding ibigay at ipanalangin magkakasama. Subalit, ipasundin natin yung ating prayer and fasting guide at higit sa lahat, naway anumang pagbabago na kailangang magawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating attitude, sa ating plano sa buhay ay maibigay natin sa Kanya. Natatandaan ko, 3 weeks ago, pinag-usapan natin yung Luke chapter 14 at ang ating hamon doon, give the Lord priority in our resources, our possessions, our plans, our priorities. That is the meaning of giving Him our best gift, which is time. Kung siya ay una, ang sabi niya sa Matthew 6:33, sabi niya ay hanapin niya muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Ibig sabihin, yung mga bagay na mahalaga sa atin, pag binigyan natin ng halaga ang ating panahon, time with God, ay at ito'y lahat ng time natin, actually ay time dapat natin sa Panginoon, yung lahat ng ating matatagpuan ng pangako, ang lahat ng ating hinihiling sa buhay, ating hinahanap, kung ito'y nararapat at kalooban ng Diyos ay ipagkakaloob niya sa atin. Maraming po salamat sa inyong pagsama at patuloy nating pagbulay-bulayan ang ating istorya na ito tungkol sa paghahandog ni Abraham kay Isaac na siyang pinakamahalaga para sa kanya. Ano ang binibigay natin sa Panginoon? Yung bang pinakamahalaga natin o yung natira na oras natin? Tayo po'y manalangin. Salamat na muli, Panginoon, na pantay-pantay ang tingin niyo sa amin. Pinagkalooban mo kami ng magkakasinghabang oras, araw-araw, at naway makita mo at masumpungan mo na ang lahat ng aming ginagawa ay nagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Dahil kapag yun ang aming ginagawa, alam namin hindi kami makakasakit sa aming kapwa at magagawa namin ang aming nararapat at magkakaroon, makikita nila kung ano ang binubuo nyo sa aming pagkatao. Salamat po ng muli at naway lahat ng ito ay para sa kalwalhatian at kapurihan ninyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, maraming salamat sa inyong pagsama. Tandaan natin, pantay-pantay ang Diyos. Binigay niya yung pinakamahalaga. It's time, panahon. Gamitin natin ito para sa Kanya. Hanggang sa muli, maraming po salamat. Nagagalak na tayo ay araw-araw ay
nagbubulay sa salita ng Diyos.